Napansin ko maraming nanghihinayang kasi hindi sila nanalo sa raffle. Pero wag kayo mag-alala, JIP. Meron pa tayong raffle ulit ng 200 pesos. Sa Sunday ang announcement ng winners. Ganito ang gagawin para manalo, sobrang simple lang. Dapat mag-comment ng capital letters lahat. Hashtag ang Ninuno Raffle at hashtag Kwentong Bayan Raffle. Pwede niyong tignan sa screen kung paano yung comment para hindi kayo magkamali. Ang bawat comments, 2 entry ka agad. 200 pesos raffle entry at major raffle sa December na oversized shirt at hoodie. Kaya wag niyong palagpasin ang pagkakataon, JIP. Comment lang ng comment at maraming magi-evaluate niyan kung sinong mananalo. Yun lamang, JIP. Wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Tumalikod na si Lola Celia, habang si Romulo naman ay parang naihipan ng malamig na hangin. Hindi nakakibo at nakatitig lang sa matanda habang papalayo. Nabigyan man ng kasagutan ang mga katanungan, ngunit ang naging kapalit naman, nabalot ng hiwaga ang isipan ng binata. Isabay pa dyan ang pagiging burang ni Romulo sa itinatakda at nalalapit na panahon. Hindi nagpatuloy sa ginagawa ang binata. Salip ay pumunta na lang ito sa maliit na kamalig. Inubos ang oras sa kakaisip sa mga nangyari at sa mga mangyayari sa hinaharap. Lumipad ang pananaw at halo-halo ang nararamdaman. Takot, pananabik at kalungkutan. Pagsapit ng takip silim, dito lang natauhan ang binata. Bumalik siya sa lugar ng pinagbubungkalan at niligpit ang mga kagamitan ng makauwi na. Parang lasing at lutang na naglalakad ang binata sa lubak-lubak at mabatong daanan papunta sa bulwagan ng kanilang tahanan. Bumungad sa kanya si Nanay Jesusa at makikita sa muka ang pagtataka habang nakatitig kay Romulo. O anak, parang balisa ka ata. Tumingin ka nga sa akin. May problema ba? Tanong ni Nanay Jesusa. Hindi nagsalita si Romulo. Nakangiti lang itong tumango, ngunit makikita rin sa mga mata na nasa malayo ang iniisip na parang wala ang diwa. Dumiretso ang binata sa likod ng bahay. Gaya ng nakasanayan, magpapatoka ng manok at magpapakain ng kambing. O bakit ngayon ka lang ha? Anong gagawin mo? Tapos ko nang pakainin yung mga hayop. Wika ni Tatay Mio. Po, pasensya na po kasi ginabi na po ako eh. Medyo pagod lang po. Tugon ni Romulo. Hindi na naghugas ng katawan ng binata. Humiga sa sulok doon sa kawayan. Ay Mia, ano bang nangyayari dyan sa anak mo? Mula pa yan kagabi hanggang ngayon. Biruin mo, doon natulog sa may bulwagan. Hindi kaya nababaliw na yung anak natin. Palagi kasing nalilipasan ng gutom at sobrang sikap sa pagtatrabaho. Wika ni Nanay Jesusa. Ay nako, hindi ko alam ang sinasabi mo at saka iwasan mo nga ang maghinala. Gumugulo ang isip ko eh. Baka pagod lang yan. Hayaan mo mamaya, kakausapin ko pero pagpahingahin muna natin. Yung mga mais natapos mo na bang gilingin? Magdakot ka ng kaunti at lugaw ang ipapakain natin sa kanya. Haluan mo ng dinikdik na loya at asukal. Mukhang hindi magandang pakiramdam ni Romulo. Matapos maihanda ang pagkain ni Romulo, hindi naman ito nagreklamo sa inihain at alam niyang napansin ng magulang ang kakaibang kinikilos. Ngunit nagtanong ang tatay sa harap mismo ng hapagkainan, kasama ang bunsong kapatid na si Nini.
Natanong nito kung ano ba ang nangyayari sa binata. Wala naman siyang lagnat, ngunit matamlay ang katawan at mukha ni Romulo. Nagbuntong hininga si Romulo at sinabing huwag siyang pansinin dahil meron lang siyang malalim na iniisip. Nagkatinginan si Nanay Jesusa at Tatay Mio. Kapwa napailing at mahahalata sa muka ang pag-aalala. Kagaya kahapon, tumambay si Romulo sa labas ng tahanan. Ngunit sa pagkakataong ito, doon na mismo siya nakapwesto kung saan siya nakatulog kagabi. Nagdala ng bangko ang binata at inantay na magpakita ang burang. Ngunit lumalim na ang gabi at hindi pa rin ito nagpakita. Samantalang si Tatay Mio naman ay hindi mapakali sa kakasilip sa bintana. Binabantayan si Romulo. Tulog na si Nanay Jesusa at Nini. Lumabas ng bahay si Tatay Mio at sumimple ng tabi sa gilid ni Romulo. Nakatayo lang ito at nakatingin kung saan nakatuon ang atensyon ng binata. Anak, tapatin mo nga ako. Magulang mo ko at may karapatan ako malaman ng mga saloobin mo. Malaki kasi ang magiging epekto sa amin yan ng nanay mo. Ano ba talaga? Malumanay na wika ng tatay. Nais mang sabihin ni Romulo ang lahat, ngunit naalala niya ang sinabi ng matanda. Maaring tama si Lola Celia. Magagalit ang ama sa oras na malaman nito ang katotohanan. Ngunit dinaig ng konsensya si Romulo. Hindi niya kaya na nakikitang nag-aalala ang mga magulang. Kaya naman tumayo si Romulo. Umabante ng lakad at tumalikod sa puno ng buli. Atay, dito po eh. Dito po nagpakita sa akin yung aswang kagabi. Isa po siyang burang. Pinakamalakas na uri ng wakwak. At saka sana wag po muna kayong sumabat. Alam kong hindi kayo maniniwala kaya ipapaliwanag ko po ng maayos sa inyo. Ilang taon na po ako nakakaramdam ng kakaiba eh. Mula po ng mag-7 taong gulang. May isang matanda tay na madalas nagpapakita sa akin. Doon mismo sa sinasakahan natin. Tinuro ko pa nga sa'yo dati pero ang sabi mo wala ka naman nakitang matanda. Celia po ang pangalan niya. Ang burang na nagpakita kagabi. Mabuting aswang siya tay. Malapit din po siya sa atin tay. At saka nabanggit niyo po na lumaki ka sa kumbento kasama ng Prailing Pilipino at Banyaga, di ba tay? Pero tay, batay po sa napag-alaman ko. Buhay daw po yung nanay niyo eh. Walang iba kundi si Celia. Ang matandang babae na palagi nagpapakita sa akin na tamburang ay iisa. Nakakagulat man po tay pero mahal niya po kayo. Mas pinili niya ang kaligtasan mo kahit ang kapalit nun, mawalay ka sa piling niya. Ayaw niyang mapahama ka sa panahon ng digmaan ng mga aswang. Ang sabi niya, Alejandro daw po ang totoo niyong pangalan. Pagpapaliwanag ni Romulo, kumunot ang mukha ni Tatay Mio. Mahahalata na hindi naniniwala sa sinabi ng anak. Ay naku anak, mukhang wala ka na nga sa tamang pag-iisip. Kasalanan ko to eh. Dapat hindi kita pinayagan na ikaw lang yung magbanat doon sa oma. Naku, pasensya ka na anak ah. Nagkasakit kasi ko eh. Tugon ni Tatay Mio. Tay, inaasahan ko na yan ang sasabihin niyo sa akin. Dahil alam ko na wala naman kayong pananaw sa kakaibang bagay. Sige tay, ikaw na pong bahalang mag-isip ng kung anong gusto mo. Pero ito lang pong sasabihin ko tay. Hindi na po nalalayo ang tinakdang panahon. Magiging burang ako tay. Makikita niyo mismo ang halimaw na nakita ko kagabi. At ako po ang halimaw na yun. Tugon ni Romulo. O sige, ipagpalagay natin na hindi ka nga nawawala sa tamang pag-iisip. Kung totoo man yung sinasabi mo. Bakit ikaw ang magiging aswang at hindi ako? Di ba ako ang anak niya? Alam mo, kahit nag-aalala ko sa iyo ngayon, parang mas natatawa ko sa mga sinasabi mo.
Wika ni Tatay Mio. Isa po kayong kalahating tao at burangtay. Sa akin lumabas ang dugo ng aswang salip na sayo. Huwag niyo po sanang ipagsasabi sa iba. Lalo na kapag naging ganap na akong aswang. Yan po ang gumugulo sa isipan ko ngayon. Natatakot man ako pero kapag nagkatotoo paano na? Sana si Lola Celia na lang ang nagpaliwanag sa inyo. Hindi na nakapagsalita pa si Tatay Mio. Makikita pa rin sa muka na hindi ito naniniwala. Ilang sandali pa ay nagbuntong hininga ang tatay at sinabing magpahinga na si Mio. Pagtalikod ng tatay, biglang may nagsalita. Alejandro, Mio, totoo ang lahat. Totoo ang mga sinasabi ng anak mo. Huwag mo sanang guluhin ang isip mo, anak. Lahing aswang ka. Ngunit mapalad ka na hindi lumabas sa iyo ang pagiging burang. Patawarin mo ko, anak. Wika ni Lola Celia sa anyong aswang. Napahinto ng lakad si Tatay Mio. Habang si Romulo naman ay nakatulala lang at halatang nagulat. Biglang lumitaw ang aswang sa kanyang gilid. Pagharap ni Tatay Mio, nanlaki ang mga mata niya nang makakita ng isang halimaw. Sisigaw sana, ngunit kaagad siyang pinigilan ni Romulo. Tay, kumalma ka. Siguradong magkakagulo kapag nalaman nila. Makinig ka pong maigi. Hindi po siya mananakit. Kaanak po natin siya. Nanay niyo po siya. Wika ni Romulo. Hindi nakapagsalita ang tatay. Nanginginig ang katawan nito at mabilis na lumabas ang pawis sa noo. Buhaghag pa ang buhok sa sobrang takot. Muli namang nagsalita ang aswang. Ngunit ng mga sandaling ito ay unti-unting nagbabago sa anyong tao. Napakatanda, nakahubot-hubad na babae. Napapikit na lang ng mga mata si Romulo. Mabilis na pumunta sa loob ng tahanan at kumuha ng kumot na gawa sa hibla ng buli. Tinabunan niya ang katawan ng matanda. Naluluwa ang mga mata ni Lola Celia. Mahahalata dito na nais niyang yakapin ng maigpit ang anak. Kung hindi ka naniniwala sa akin, Mio, may pilat ka sa balikat. Tanda ng isang kalmot mula sa isang gapunan. Habang nililigtas kita noon, hindi mo alam ang lihim na yan. Wika ni Lola Celia. Halos mapatigil sa paghinga si Tatay Mio. Totoong may pilat siya sa balikat na may kalakihan. Kasabay nito, isinalaysay ng matanda ang lahat ng nabanggit niya kay Romulo. Nakatitig lang si Tatay Mio habang nangingilid ang luha sa mga mata. Hindi na takot ang muka. Nakabagsak na ang balikat at unti-unting lumuluhod sa lupa. Teka, totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip lang? Bakit ba to nangyayari sa akin? Totoo pala ang aswang. At sa hindi nasa ang pagkakataon, kadugo ko pa. Wika ni Tatay Mio. Huwag kang umiyak, anak. Nasa harapan ka ng anak mo. Mio, may dahilan kung bakit napapadalas na ang pagbisita ko dito. Maliban sa apo ko na magiging burang, kasama na dito ang kaligtasan nyo. Malamang umugong na ang balita ng pagpapakita ng mga aswang sa iba't ibang lugar. Mio, anak, at ikaw, apo, magaganap muli ang digmaan ng mga aswang. Nililikom na ng kalahi ko ang iba pang mga kasamahan na bubuo ng pangkat na lalaban sa mga mapaminsalang gabunan. Ayoko masali kayo, pero kilala kayo ng mga kalahi ko, lalong-lalo na si Romulo. Dahil nasa dugo niya nananalaytay ang lakas ng tatay ko. Siya ang dating pinuno ng mga burang
at nag-iisa na may lakas ng higit pa sa 4 na normal na buranga. Hahanapin ka, Apo, at maaari kang gawing kasamahan. Ang masaklap hindi ka handa at hindi ka rin mulat sa ganitong bagay. Kaya kapag dumating na ang araw na may pumunta dito, haharangin ko at hindi ako papayag. Kayo na lang ang pamilya ko at ayoko mawala kayo sa akin at isa pa. Kaya ka madadamay, Mio, dahil pwedeng buhayin ang pagiging burang sa katawan mo. Pagpapaliwanag ni Lola Celia. Hindi nakapagsalita si Tatay Mio. Habang si Romulo naman, nakatukod ang ulo sa puno ng buli at halatang naiiyak. Ilang sandali pa ay muling nagsalita si Lola Celia. Nagpaalam na ito at sinabing nariyan lang siya palagi sa paligid. Ngunit biglang tumayo si Mio. Mabilis na lumapit sa matanda at buong loob na niyakap ito mula sa likuran. Napahagulgol naman si Romulo sa nakita. At habang si Lola Celia naman, muling humingi ng tawad sa anak. Nay, matagal ko nang hinahangad na makita kayo ni tatay. Ay kahit galit ako, nananabik pa rin ako na makita kayo kahit sulyap man lang. Kaya kahit ano pa po kayo, Nay, tanggap ko po yan. At saka, bakit naman po kayo aalis? Dito po ang bahay nyo. Dito na lang po kayo umuwi. Natitiyak kong walang nangangalaga sa inyo. Dito masisigurado ko na ligtas kayo, Nay. Mas malulungkot lang po ako kapag malayo kayo. Wika ni Tatay Mio. Hindi mapigilang ngumiti ni Lola Celia habang tumutulo pa din ang luha sa mga mata. Umiling ang matanda at sinabing mas kampante siyang hindi kasama ang pamilya. Nakakasigurado siyang mas mababantayan niya ng tahimik ang paligid. Patuloy na umalis ang lola. At habang papalayo, unti-unti itong bumabalik sa pagiging aswang at nalaglag ang kumot ng lumipad pahimpapawid. Nagkatitigan si Tatay Mio at Romulo. Walang kibuan at inaantay kung sino sa kanila ang unang magsasalita. Medyo magaan na po ang pakiramdam ko, Tay. Sa likod ng mga panganib, naging maliwanag na sa akin ang lahat. Wala akong pinagsisisihan at ito na ang kapalaran ko. Ang problema ngayon ay si Nanay. Paano kapag nalaman niya? Wika ni Romulo. Kapag sinabi natin kagad sa nanay mo, siguradong mabibigla siya at magtataka. Pero bueno anak, wag mong isipin ang tungkol sa nanay mo. Ang isipin natin ang maaaring maganap. Walang tiyak na oras kaya dapat tayong maging maingat. Nakasisigurado naman na kung bibigyan tayo ng babala ng lola mo. Kaya sige na, bukas na tayo mag-usap. Sasamahan kita sa uma ng malaya nating mapagplanohan. Lumipas ang ilang araw. Patuloy lang sa pamumuhay ng normalang dalawa. Habang si Nanay Jesusa naman ay masaya dahil masigla na ang anak. Lingid sa kaalaman ni Nanay Jesusa, palihim na nag-uusap si Tatay Mio at Romulo. Nagpapakita naman sa kanila si Lola Celia. Nakangiti lang sa malayo pero hindi lumalapit sa mag-ama. Hanggang sa nagkaroon ng kuryosidad si Romulo. Naisip nito kung saan kaya nakatira ang lola. Nabanggit niya ito kay Tatay Mio at ganun din ang iniisip ng ama. Isang hapon, kasabay ng pagkulimlim ng kalangitan, paglamig ng hangin at ingay ng kuliglig, kasalukuyang papauwi si Tatay Mio at Romulo. Sinalubong sila ni Nanay Jesusa at nagreklamo na may mga taong bumisita kanina. Hindi niya kilala ang mga ito at ang hinala niya ay mga maimpluwensyang tao. Nakasuot lahat ng baro at nakasombrerong dibanig pero hindi niya nakita ang muka dahil sa tabo na seda. Ay hinahanap nila si Romulo. Anak,
Kailan ka pa nagkaroon ng ugnayan sa mga hindi kilalang tao? Wika ni Nanay Jesusa. Nagkatinginan si Tatay Mio at Romulo. Tila nagkaintindihan ang dalawa at mabilis na pumasok sa isipan na ito na ang mga aswang na sinasabi ni Lola Celia na susuyo kay Romulo. Ano naman ang sinabi mo, Jesusa? Wika ni Tatay Mio. Kinakabahan ako sa mga lumalabas sa bibig nila. May kabigatan kasi kaya sinabi ko. Wala dito sa bahay at bukas pa babalik. Romola, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko sa iyo, anak. Ano nga ba? Giit ni Nanay Jesusa. Hindi ko po alam, Nay. Nakita niyo namang araw-araw nasa bukid po ako. Paano po ako magkakaroon ng pagkakataon sa mga tao? Yung mga malayong kapitbahay nga dito, hindi ko alam yung pangalan nila eh. Tugon ng binata. Jesusa, may kutob akong mga rebelde yon. Baka magsasagawa ng kilusan at pinapasama nila yung mga kalalakihang Pilipino. Alam mo nang sinakop tayo ng mga banyaga eh. Sabat ni Tatay Mio. Hindi na nagsalita pa si Nanay Jesusa. Nagbuntong hininga na lang at tumango. Pagsapit ng gabi ay hindi mapakali si Tatay Mio. Nag-aalala na baka bumalik ang mga kalalakihan. Paikot-ikot siya sa tahanan. Pabalik-balik habang malalim na nag-iisip. Habang si Romulo naman, tinitignan na ang seguridad sa paligid. Inabisuhan din si Nini na huwag kakausap ng hindi kilalang tao. Hanggang sa lumalim na ang gabi. Nasa labas ng bahay si Tatay Mio. Si Romulo naman na nagsarado ng bintana at tinalian pa ito ng abaka. Ano bang ginagawa mo dyan, anak? Parang hindi yata maganda. Bakit parang masyado mong tinitibayan ang pagsara ng mga pinto at bintana? Tanong ni Nanay Jesusa. Nay, sinisigurado ko lang po na ligtas tayo. Paano kung bumalik yung mga yun tapos kung anong gawin? Sige na po, Nay, matulog na po kayo. Lalabas po ako ng bahay at magpapasama kay tatay para magmasid. Tugon ni Romulo. Hindi naman na nagsalita pa si Nanay Jesusa. Ngunit mababakas sa mukha nito ang pagtataka na may halong pangamba. Lumabas nga ng bahay si Romulo, ngunit sa ilalim ito ng sahig dumaan. Binaklas niya ang 2 patpat na kasya lamang sa kanyang katawan. Sa kanya sinabihan ang nanay na patungan nito ng kaban. Nay, sige na po. Huwag na po kayo magreklamo. Ipatong niyo na lang po yung kaban sa butas. Wika ni Romulo sa ilalim ng tahanan. Matapos nun ay lumapit siya kay Tatay Mio na naroon sa bulwagan. Nakakunot ang muka habang tagaktak ang pawis sa noo. Hawak ni Tatay Mio ang kalis na galing sa isang prailing banyaga na nagpakamatay. Kinakabahan ako, anak ah. Ngayon pa lang nararamdaman ko na merong hindi magandang mangyayari. Wika ni Tatay Mio. Kalma lang po, tay. Baka sumpungin po kayo ng hika nyo niyan. Sasamahan ko po kayo. Wika ni Romulo. Hanggang sa bigla na lang kumalabog ang silong ng tahanan. At paglingon ni Romulo, hindi na mapakali ang kanilang aso. Hindi tumatahol. Salip ay nagpupumiglas na parang may kinakatakutan. Naririnig niya ang mahinang pag-iyak ng aso. Binunot na ni Tatay Mio ang kalis. Dinuro ito sa isang direksyon at nagsalita. Anak, may mga taong paparating. Nakikita mo ba? Sa tansya ko nasa 4 sila. Wika ni Tatay Mio. Hindi na nagsalita si Romulo. Tumangulang ito at bagyang umatras papunta sa pinto ng bahay.
hanggang sa unti-unti nilang naaninag ang postura ng paparating. Mga nakabaro, nakatabon ang mukha ng seda. Huminto ang mga ito ilang distansya kay Tatay Mio. Nagsalita naman ang isa at sinabing sino sa kanila si Romulo. Sinusundo niyo ba ang anak ko? Bakit? Anong dahilan? Tanong ni Tatay Mio. Yan na ba yung anak mo? Mukhang siya na nga ang hinahanap natin. Sige na, huliin na yan tapos patayin. Wika ng isa sa mga ito. Teka, bakit parang marahas kayo? Di ba kalahi niyo siya? Wika ni Tatay Mio habang nakaduro ang kalis sa mukha ng tao. Kalahi? Anong sinasabi mo? Hindi namin kalahi ang mga burang. Muling wika nito at nagbago ng itsura. Gulat na gulat si Tatay Mio dahil ibang-iba ang pagiging aswang nito kumpara kay Lola Celia. Humaba ang nguso, kumapalang balahibo sa leeg at lumapad ang balikat. Nagmistulang isang taong lobo. Tumutulo ang laway at nakalabas ang malalaking ngipin. Umabanti ito ng lakad papalapit kay Tatay Mio, habang ang ibang kasama nito nagbago na rin ng anyo at naging mga gabunan. Hindi kinaya ni Tatay Mio ang takot. Umatras at inabisuhan si Romulo na tumakbo. Habang nagsipulasan ang mga aswang, kasabay ng pag-alugan ng mga nyug, hampas ng mga dahon na parang malakas na hangin na tumama. Ilang sandali pa, biglang bumagsak ang mga aswang at nakakita pa sila ng ibang nilalang. Nakapareho ng itsura ni Lola Celia. Ito na ang mga burang. 3 lang ang nakita nila Romulo. Nakadipa ang mga pakpak na parang hinaharang ang paglapit ng mga gabunan sa mag-ama. Linti! Umatras muna tayo. Marami pang nasa taas. Hindi natin sila kakayanin. Tandaan nyo, hindi magiging ganap si Romulo dahil papatayin namin siya. Maswerte ka at mas labang ang bilang niya sa amin. Umalis na tayo! Wika ng gabunan. Kaso nga lang, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. At muli kung gusto nyong i-upload na natin yung episode 3, comment lang ng hashtag ang Ninuno Raffle para syempre manalo ng cash prize every Sunday at yung raffle natin ng hoodie at t-shirt sa December. At kapag lumagpas tayo ng 150 comments, lapag ko agad yung episode 4. Yun lamang, maraming salamat. Paalam.